Pagkatapos ko pala mag-out sa trabaho, agad-agad talaga akong pumunta dito sa ospital para makabawi sa 2 taon kung hindi nakasama yung asawa ko. Nakakapagod man pero wala tayong magagawa dahil dito sa Pilipinas sobrang hirap pag wala kang trabaho. Kahit gaano pa karami yung pera mong dala, kung mag-uwi ka dito sa Pilipinas, kung wala talagang papasok, ubos talaga hatit yung pera mo. Pagdating ko pala dito sa Pilipinas, agad-agad talaga akong naghanap ng trabaho. Dahil sa sitwasyon ko ngayon, yung asawa ko is labas-pasok sa ospital. Nagpapasalamat na lang talaga ako sa biyanan ko dahil hindi niya talaga pinabayaan yung asawa ko. Yung pinapadala ko pala na pera is sakto lang sa medicine niya or sa gamot niya. Hindi ko alam kung saan ako maghanap ng pera, pero I know na hindi talaga ako papabayaan ng Panginoon. Alam ko sa sarili ko na pagsubok lang itong pinagdaanan ko lahat. Hindi naman pwede na magtutungangan lang ako maghintay ng grasya. Dahil dito sa Pilipinas, pag manghiram ka ng pera, hindi ka talaga pwede pahiramin kung wala kang garantor sa hinihiraman mo na pera. Ay, ganyan talaga ang buhay. Alam ko sa sarili ko na pagsubok lang itong lahat ng pinagdaanan ko. Papasalamat na lang talaga ako dahil pinagtatag talaga ako ng pananampalataya ko. Mag-iisang buwan na pala ako dito sa Pilipinas. Hintay na lang talaga ako ng tawag ng agency. Habang naghihintay ako ng tawag, nagtrabaho talaga ako sa pag-uwaan ng tuna. Lalo na ngayon na sobrang hirap talaga dito sa Pilipinas ngayon. Ganyan talaga ang buhay. At habang nakauwi na ako dito sa bahay na, umagang umaga may biyaya talagang dumating sa amin. Binigyan kami ng malaking isda na yellowfin. Bahay namin. Wow, maraming salamat po. Binigyan kami ng dalawa, yung isa mama ko, tapos yung isa kapatid ko. Umagang umaga may natanggap agad kami na biyaya. Wow, maraming salamat talaga. Karating ko pala dyan galing sa hospital dahil kami yung nagbantay ng asawa ng pamangkin ko. Ito pala yung nagbigay. Kararating niya lang galing sa Lao. Yeah, maraming salamat po sa 2 isdang malaki yung binigay mo sa amin. Ganito yung buhay. Laban lang kahit marami tayong problema. Alam po natin sa sarili natin, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ginagalawan natin, hindi talaga tayo binabayaan ng Panginoon. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, alam po natin sa sarili natin kung tinitest lang tayo ng Panginoon kung gaano kalalim yung pananampalataya mo sa Kanya. Pero naniniwala naman ako, gagaling yung asawa ko in Jesus' name. Wala namang imposible sa Panginoon. Manalig ka lang talaga sa Kanya. Lahat naman tayo ay may pagsubok na dumarating sa ating buhay, pero wag po tayong magpadala. Lalabanan po natin yung hamon ng buhay. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Ang hirap talaga pag may ma-hospital sa pamilya mo or sa mga kamag-anak mo. Tingnan nyo yung mukha ko. Sobrang pagod kasi kaka-out ko lang. Diretso agad ako dito sa hospital. Kasi yung asawa ko. At habang itong kasama ko kumakain talaga siya. Ayan, tulog agad. Joke lang mga kaman. Marami palang natatanong sa akin, sabi nila sa akin, ang galing mo magtago ng problema mo, Bilo. Malaking pagsubok yung pinagdaanan mo ngayon, sabi nila sa akin. Sa likod ng tawa mo, may pinagdadaanan ka pala. Kasi nga, sabi nila sa akin, parang wala daw akong problema. Hindi nila inakala yun. Please like, follow, and share. Thank you.